Ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari sa Denmark. Nagsimula ito sa taong 2012 nang isugod ang isang matandang nangangalang Arne sa emergency ward sa hospital ng Nykøbing Falster, Denmark. Nang siya ay nahimatay sa kanyang tahanan, unti-unti nang gumagaling si Arne, at sinabi sa kanya na madidischarge na siya kinabukasan. Ngunit sa gabi, bago ang kanyang paglabas, may nagbigay sa kanya ng nakamamatay na dosis ng isang gamot na hindi niya dapat inumin, at dahil dito, siya ay namamatay sa pagkabigo sa puso. Ang kapatid ni Arne na si Kenny ay ipinaalam sa kanyang pangungulila. Ipinaalam kay Kenny na nagpakamatay ang kanyang kapatid dahil tinurok niya ang kanyang sarili ng mataas na dosis ng morphine at diazepam. Ipinaalam din sa kanya na si Arne ay nasa isang antidepressant din. Si Pernille Kurzman ay isang batang solong ina na lumipat sa lungsod na ito matapos ang kanyang kursong nursing upang kumuha ng trabaho sa emergency ward ng Nykøbing Falster Hospital. Sa pagsisimula ng kanyang trabaho, binibigyan siya ng mga night shift na nangangahulugang nagtatrabaho sa star nurse na si Christina Eistrup Hansen. Kilala siya sa pagliligtas ng maraming buhay sa emergency ward, at nararamdaman ni Pernille ang karangalan na makatrabaho ang isang nurse na may karanasan at gusto ng mga doktor. Naging mabuting magkaibigan sina Pernille at Christina at gusto nilang magtrabaho sa isa't isa. Dream Team ang tawag sa team nila. Maraming natututunan si Pernille mula sa kanya, ngunit napansin din niya ang uri ng mataas na nakukuha ni Christina sa pagliligtas ng mga pasyente, na sa tingin niya ay medyo hindi natural. Nagsimula ring makipag-date si Pernille kay Dr. Nielslund, na nagtatrabaho sa kanyang ospital, at ipinaalam sa kanya ang uri ng trabahong ginagawa ni Christina sa ospital, na sa tingin niya ay kakaiba. Hiniling ni Niels sa kanya na huwag pag-isipan ito, ngunit ang kanyang mga kasamahan ay may ibang kwento na sasabihin tungkol kay Christina. Mahirap na huwag maghinala kay Christina dahil sinimulan ni Pernille na makitang maraming pasyente ang namamatay sa heart failure kahit na wala silang malubhang sakit sa puso sa pagtanggap. May mga pagkakaiba sa stock ng gamot at napansin niya ang mga karagdagang syringe na itinapon sa basurahan. Mabilis na naisip ni Pernille na may gagawin si Christina, ngunit hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng babae. Natakot si Pernille na lumapit sa mga otoridad, lalo na ang kanyang kasintahan, ngunit alam niyang kailangan niyang gumawa ng ilang aksyon. Nagsimulang maghukay si Pernille, at nakahukay siya ng maraming impormasyon, kaya nang makalap na niya ang lahat ng ebidensya agad siyang tumawag sa otoridad at pinaalam sa kanila. Agad namang nagpunta ang mga otoridad at kinuha ang lahat ng mga ebdes niya. Si Christina ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kasong pagpatay at sa tangkang pagpatay sa isang survivor na pasyente. Ngunit noong 2017 binabaan ang kanyang sentensya at ginawa na lang itong 12 na taon dahil sa hindi sapat na ebidensya sa kasong pagpatay.